everyone! Welcome back to our vlog! So, good morning dito sa France. Yung oras dito is 10:30 na ng umaga. So, kanina pa naman kami gising ni Chloe. So, nanonood si Chloe. Pinakain ko ng breakfast. So, for today's video pala, mag-ano lang ako. Mag-explain. Ano yung explain ko? Kumakanta si Chloe. Wait lang. Nanonood kasi siya ng ng Frozen na nung may kanta. Kaya gusto niya kumanta. Gusto yung kanta yan. Ganda-ganda naman ng baby. Gustong kumanta kanta eh. Good job! So, nag-comment pala dun sa video ko po na about sa residence permit ko. Si Sis Christina De Leon na, "Hi Miss Jess, just arrived in France as spouse din. Can you make a video about the process to do once we are here in France, like French classes and other things we need to comply with? For now, we just registered as long stay visa sa website nila according sa attachment ng visa ko. I hope you can tackle all this. It will be help. Thank you and bless your family." Okay, thank you sis sa pag-comment sis. Actually, this is the most important din as a first timer dito sa France. Dahil hindi naman marami, pero okay naman. Hindi naman masyado mahirap at hindi naman maraming mga documents na kailangan nating i-comply. So first thing, di ba, nag-register ka na dun sa naka-attach sa visa mo. And then you need to wait the OFII, yan yung government dito sa France. Pag you are a foreigner na nagstay dito sa France. So, mag-email sila for your appearance. Mag-send sila ng appointments appearance mo dun sa kanilang office. It depends din kasi sa prefecture, okay? Dito kasi ay sa Toulouse ako. So, I forget, nag-arrive ako dito sa France April, and then I think after 2 months, nag-email na sila sa akin for my appearance sa kanilang office, okay? And then after ng appearance, I will tackle about anong gagawin dun sa appearance sa OFII. So, you need to wait lang, okay? Iba-iba din kasi yung prefecture sa France. Merong mataga, meron ding maikli yung paghihintay, okay? So, we need to be patient lang talaga sa kanilang email. So, ang appearance dun sa OFII, yung gagawin dun is, ipapakita mo yung email nila, yung schedule mo, and then yung passport mo. You need to bring your Philippine passport. And then dun sa loob, mag-exam ka. Don't worry. Okay lang kahit wala kang French level, kasi kailangan talaga nila i-test yung French level mo. So kasi diyan sila mag-base kung anong level ka sa French nila. So I think if nasa Pilipinas ka at meron kang French foreigner, I think it's better na mag-learn ka ng kaunting, even basic vocabulary ng French, okay? And then, doon, after ng exam, doon sa exam, may choices naman, pero French talaga lahat ng word. And also, pag kinakausap pa nila, French din. So, kailangan mo talaga intindihin kung ano sinasabi nila. So, yung sa akin, sabi ko lang, yung inasa ko, sabi ko, just désolé, je ne comprends pas, miss, sorry, I don't understand. So, sabi niya, tinuro niya lang ako sa room kung saan ako mag-exam. Don't worry, hindi naman lang ikaw yung mag-exam doon. Meron din mga ibang lahi na mag-exam din, kagaya mo. And then, after nun, mag-exam ka, may essay din. So, don't worry, kahit wala kang answer doon sa essay na gagawin, kasi ganun din ako. Meron akong one word, pero okay lang naman. Kasi hindi ka naman ipo-force na kailangan mo talagang answeran.
yung mga question. Kung wala ka talagang isasagot sa essay is don't worry, don't stress yourself and be lang. Syempre wala naman tayo, yung hirap talaga ng French. So, may titindihan na din naman nila yun. After nun, latawagin ka, kung tapos ka na, latawagin ka sa different room kasi i-interviewin ka sa French. Don't worry kasi hindi ka naman nila pupugain nun kung hindi ka talaga hindi mo talaga alam. Yung basic interview lang naman is what is your name? Comment tu t'appelles? It means what is your name? So je m'appelle Jasmine. And then itatanong ko lang naman if may anak ka. Sabi ko, oui, j'ai une fille. Elle s'appelle Chloe. Tinanong pala ako kung ano pangalan ni Chloe. Sabi ko, elle s'appelle Chloe. It means her name is Chloe. And then, after nun, inasa ko na if may husband ba ako. Sabi ko, oui. Tapos, mga basic question lang naman. So, if hindi mo maintindihan, sabihin mo lang, Disole, dyan ako pong fight. Sorry, I don't understand. So, okay lang naman. And then, after ng interview, mag-wait ka kasi pupunta ka dun sa ibang table naman, ibang room naman kasi i-explain nila. Yun yung test at yung interview. It means yun yung malalaman nila yung level ng French mo. Okay? So, sa next room is yung French class. French class na yon. I mean, i-explain nila kung ano ang mga about sa French class, yung schedule. So, titanong nila kung may anak ka ba. So, anong yung tawag dito? Yung mas ka na date, kung sample may work ka dito or wala. So, kasi ako may anak ako. Kaya, lang ako, evening class, every Tuesday and Thursday. Every 2 hours lang din naman yun. And then Saturday, kasi yun yung available ko. Kasi yung asawa ko may work at walang magbabatay sa anak ko. Kaya sila mag-a-adjust din sila mag-a-adjust. So yung sa room, sila, kasi yung hindi naman interview, nag-ask sa akin, lalaki. Tinanong niya ako if meron akong anak. Sabi ko yes. So sabi niya, inas niya ako if anong yung availability ko for French class. Sabi ko, maybe Saturday lang. So, pag Saturday, kasi binigay sa akin 200 hours na French class, na kailangan ko i-comply yung 200 hours. So, pag sabi ko Saturday lang, so ang hirap pala pag Saturday lang kasi matatagalan ka talaga. So, if wala kang anak, Monday to I think it's good if kung ano yung available na French class nila, grab nyo na talaga kagad para mabilis yung oras nyo. So, sa example, pag 200 hours ka, if naka half hours ka na, mag-exam ka, if makapasa ka, hindi mo na i-continue yung 100 hours. So, bigyan ka na ng certificate. Pero kung hindi ka makapasa, kailangan mong continue yung oras na kakailanganin mong buuin. So, yun, sabi ko, Saturday lang. So, inas ko pa nga siya if may online French class, pero sabi niya wala daw. So, it's good din talaga pag face-to-face kasi makaka-learn ka talaga and also makakahalubilo ka sa ibang mga mga ibang lahi na nag-aaral din ng French. So, yun. And also, binigyan din ako na about sa civic formation. Yun din yung isa, civic formation. Isa yan sa importanteng kailangan natin i-comply dito sa France, yung civic formation. Kasi isa din yun sa importante na mag-apply ka ng residence permit kasi pag last day kasi magbibigay sila ng certificate. So kailangan mo 'yan itataguin natin lahat ng mga documents na mga certificate na binibigay sa atin dito sa France kasi at the end of the time kakailangan talaga natin 'yan. So 'yon, sabi niya sa akin na maghintay lang ako ng for my French class kung kailan ako magsa-start. So, nag-start ako ng French class is, I think, end of October or end of September, I think. So, ilang months na din na nakalipas. Kasi, nag-move kasi yung French class ko kasi walang teacher sa Saturday. Kaya, ganun yung nagiging mahaba yung paghihintay ko sa French class ko. Kasi, wala man namang akong time kasi. And then,
nung nag-French class ako, good kasi may evening class pala sila. So, good kasi yung asawa ko, 4 p.m. and na siya, and work at home lang din naman siya. Kaya, 6 nagsa-start yung class ko, 6 p.m. and then nag-end siya ng 8 or 7:30, I think, 8. Basta mga 8, mga 8. So, yun, ng good kasi nung evening class, Tuesday and Thursday, meron akong oras na, meron akong 7 hours and 30 minutes every 1 week. So, good kasi mabilis yun. Naka 3 months akong French class. Good kasi, nag-email ka agad sa akin for schedule for my civic formation. For civic formation pala, yung pinili ko every Saturday lang kasi yun lang din available ko, Saturday. So, for Saturday yun, for meeting yun. Kasi ika-4th day, ipapipiliin ka cultural and nakalimutan ko yung isa pero pinili ko cultural. So pupunta kami sa parang history chuchu na place na ini-explain ng teacher sa amin, and then at the last day bigyan ka din na ng certificate mo. Good. It depends din kasi yung kaklase ko sa French class, ang ika-4th day nila hindi pa binigay ang schedule. Kaya iintay mo talaga kung kailan yung schedule mo sa civic formation mo. Kaya intayin mo talaga yung every day kailangan mo i-check yung yung email mo, baka mag-email yung OFI nang bibigay ka ng schedule. So kailangan mo talaga siyang activate yung notification sa email nyo. And then sa civic formation, whole day siya whole day yung civic formation. I think 10 a.m. to 4 p.m. I think. Okay, depends din kung anong oras. Kasi sa akin ganun 10 or 9 a.m. Nakalimutan ko na. It was November pa kasi last year. Kaya nakalimutan ko na kung ano yung ano. And then, yun, 4th day. Actually, sa akala ko, kasi yung binigay sa akin na schedule, 3 Saturday is 3 lang. And then, for the ika-3rd day, bibigay ka nila ng certificate na ika-4th day ka na. So, taguin mo din yung ika-3 certificate kasi yan parang parang summon ata yun for 4th day, the last day. And then, for French class naman, okay siya. Mabait yung teacher ko din. And, kasi nakapasa ako sa 100 hours. Mabuti kasi nakapasa ako sa 100 hours. Kasi pag hindi ko nakapasa, kailangan mo continue. So, I'm so lucky na napasa ko yung 100 hours lang din talaga. So, for basic lang naman kasi A1 pa lang, 8-1. Pero pag A2, I think, kasi ang high standard na ngayon for 10 years or nationality, ang taas na ng level for French. Dito, ang hirap na dito sa France kasi kailangan mo talaga tutunan yung French talaga. Yun lang talaga yung pinaka, nila dito, French. Yun. And nakalimutan ko pala, sa ika-3 room na, nagpunta ako ng appearance sa OFII. So, yung ika-3 room na pinuntahan ko, tintakol din pala about sa medical. So, may medical pala. So, if meron pa kayong old, yung vaccination nyo nung kabataan nyo, kailangan mo siyang itaguin. Kailangan mo siyang dapat meron kang copy nun. Kung wala, okay lang naman siguro. Kasi good kasi yung mama ko, tinago niya yung, yung vaccination ko nung baby ako. Kaya, pinakita ko sa appearance kasi magbibigay din sila for medical, magbibigay din sila ng schedule. So every appearance magbibigay talaga sila ng email sa iyo kung kailangan yung French class mo, kung sa kailan yung civic formation mo, kung kailan yung medical nyo. Meron ding nagsabi na yung appearance and medical naging isang email or isang appearance lang. So depends kasi sa akin hindi. So for medical pala ay yung ginawa pinakita ko lang yung vaccination ko ng bata ko. So inas lang din ako if may sickness ba ako. Mag-x-ray pala kayo, magbibigay sila ng
parang sumod sa hospital, kailangan mo x-ray yung baga mo. So, dapat kailangan mong magpa-x-ray before ng appearance mo. So, yun, mag-x-ray ka din, tapos ibigay yung x-ray mo, tapos yung, yung paper, parang ganon. Yun. So, medical, magkukuha sila ng dugo sa'yo kasi iti-check ata yung sa HEPA A and HEPA A, HEPA B, parang ganon, kung negative ka. So, yun, kasi good kasi naging negative naman, wala naman tayong sakit dito. Kasi minimake sure din nila yung health din natin dito sa France. So, kailangan mo ng appearance din ng medical. I think that's all lang. And after nun, yung appearance ko sa OFI, tapos yung French class ko, nabigay na sa akin ng certificate after 100 hours na kasi napasa ko, and civic, and then medical. And then, nung first week of January, apply na kami sa ANEF. Yun yung pag-apply ng carte de séjour. Carte de séjour, right? Or titre de séjour? Carte de séjour, I have no? Carte de séjour, yeah. Meron kasing titre de séjour and carte de séjour. So, in-explain sa akin ng asawa ko kung ano yung difference nun. And, nakalimutan ko kung ano yung difference nung dalawa. So, yeah, sorry po. So, meron akong carte de séjour. Nag-apply ako sa ANEF. So, yan, yung asawa ko kasi work noon sa online lang din. So, kayo ng sa asawa nyo kasi alam niyo yung asawa nyo na French. Alam niya na yung paano yung proseso. Kasi sila na din nagkakalam. Kasi French lang din yung information doon eh. Kaya, alam niya ng asawa nyo. Don't worry. So, yung like what I've said, depende din talaga yan sa prefecture kung matagal ba sila magproseso or hindi. Yung proseso nila, matagal or hindi. So, sa akin, ng first week of January, kasi April ako end visa, mag-expire yung visa ko. Kaya, 3 months before ng expire ng visa mo, kailangan mo na kaagad mag-apply sa ANEF for renew your visa for carte de séjour, for residence permit mo. So, first week of January, and then, after nun, pag-apply ng asawa ko, na-approve ka agad, pwede na ako renew ng visa ko. So, pagkatapos nun, second week of January, nag-email sila for approval. And then, after next week, I think they asked the requirements for carte de séjour, and I will ask my husband. I will ask what requirements yung inas ng ANEF sa amin. ANEF is A-N-E-F, right? ANEF, the spelling. And yeah, A-N-E-F. Yan, ANEF. And then I think I will make a separate video for the requirements kasi wala akong requirements dito kasi asawa ko kasi nag-work lahat nun. And wala akong idea kung ano yung ina sa akin kasi French hindi ko din mabasa eh. Kaya yung asawa ko na lang din magpapatranslate muna ako ng requirements ko, yung requirements na pinasa namin for ANEF. So, pagkatapos nun, after 2 months, January, February, March, April, after 3 months, mga last week of January pala, or February, I think it was February, first week of February, nag-email sila na ready, ginagawa na yung card ko, kaya sobrang bilis lang din. After nun, magbibigay lang din sila ng prolongation, like until, because my visa is April, and then they give me until May, the paper. Yeah, prolongation. Yeah. Prolongation, like, pwede, ng legal ka din pa rin even yung visa mo is, is expired na, and,
credit soldier is still ongoing, hindi wala ka pang card, bibigyan ka nilang papers na you still legal dito, manirahan kahit expire na yung visa mo dahil ginagawa na yung card mo. Kaya yun, hanggang May. But then, I think second week of April, ready na din na yung credit soldier ko. Kaya yun, na-pick up na namin kaagad. So, don't worry. Din yan, sometimes meron ding mga prefecture or na sobrang bagal din. Pero we need to be patient. Yung iba nga lagi mag-a-ask ba yung tawag dito? Laging nag-aas sa kung okay na ba kung ganun. Yun. Sa ANEF, kung meron silang example, yung requirements na nasa website nila, pinasa mo. Tapos minsan nag-aas din sila ng additional documents. Oh my gosh, ang daming kaya same din sa asawa ko, nag-aas din sila ng another documents. Pero don't worry, kung complete ka naman, niwala ka naman, dapat ipakabahala. So, yun. So, yan. I have a credit soldier. So, valid siya hanggang 2 years yung, yung card ko. And then, after nun, kailangan mo naman i-renew ulit. And, it depends on you if kaya mag-aral ka pa ng level para taas-taas yung years ng visa mo. So, ayan. For now, good kasi 2 years. Before, it was 1 year lang. First renewal mo. Good dito. Sa Toulouse kasi 2 years. 2 years binibigay nila sa'yo. So, I think that's all for today's video kasi mahaba-aba ng ating explanations. So, that's all for today's video, mga mi. Thank you for watching. See you to next vlog. Bye-bye!